Kumusta mga bossing? Pag-usapan po natin ang promoter ni Casimero na si Kameda. So matatandaan matapos pumirma ng kontrata si John Riel Cuadro Alas Casimero sa Kameda Promotions. At ilan araw pa lamang ang lumipas kung saan sumabog ang balita ang tila hindi pagsang-ayon ni Koki Kameda sa pagpirma ng kontrata ni Casimero sa kanilang promotions. Ito'y matapos sabihin ni Tomoki sa kanyang post na ang bad boy daw na si Casimero ay pumirma ng exclusive contract sa bad boy ng Japanese 3150 Lush Bomu. Sinabi pa ni Tomoki Kameda mga boss na ang kanyang amo raw ay patuloy na gumagawa ng mga desisyon sa kanyang sarili na nagbibigay kay Tomoki ng masamang pakiramdam. So dyan pa lang po mga bossing lumalabas na ayaw ni Tomoki kay Casimero. Pero base sa ating nakalap na evidence sa kanilang pag-uusap sa Zoom kung saan kasama dyan si Mark Alisna, Kuyang Joseph, John Riel and Jason Casimero at kasama rin si Tomoki Kameda sa kanilang unang araw ng Zoom meeting. Pati yung sinabi nilang manager ay kasama rin sa kanilang ginawang meeting mga bossing at yan din ang araw na pumirma na ng kontrata si Casimero sa Kameda Promotions. Pati pagdating sa Manila ni Tomoki Kameda sila pa rin ang magkakasama ni Casimero. Kaya mukhang nadali tayo mga bossing sa paayaw-ayaw ni Koki Kameda kay Casimero. Yun pala gusto ni Kameda. Sino ba kasing promoter ang aayaw sa isang former 3-division world champion? May napatunayan na ang gagawin na lang dyan ni Casimero mag-insayo at ang gagawin ni Kameda ay hanap ng makakalaban si Casimero. Kasunod po niyan, maliwanag ang pera, ganyan lang po kasimple ang boxing business mga bossing. Bago tayo magpatuloy mga boss, pakinggan muna natin ang matinding atake ni Bad Aratiles kay Pau Salud. Alam mo, once na naging champion na Pau, no? Kung hindi mo pa alam, once na naging champion na yung isang tao, hindi na potential ng tawag doon. Ha? Naabot niya na yung potential niya, naging world champion eh. Di mo ba alam yung ibig sabihin ng potential? Potential, magaling, kaya lang wala pa napapatunayan. Ang description mo kay Cuatro Alas, may potential. Ano yan? Wonder Boy? Si Wonder Boy ba yan? O kaya sino pa ba yung mga bata? Si Liober? O sila Araneta? Ang potential pa, ha? Isaksak mo to sa kokote mong gamunggo ang laman. Pag sinabing may potential, magaling, pero hindi pa nagcha-champion. Si Cuatro Alas may potential pa rin ang tingin mo. Bugok talaga. Wala kang improvement, Pau. Yan ang masasabi ko sa'yo. Samantala matapos nga po ang isang napaka-impresibong panalo ng ating pambato na si Kenneth Lover kontra kay Luis Concepcion na ginanap sa Winford Resort and Casino sa Manila, may ilan araw pa lang ang nakalipas. Kung saan marami nga po ang mga nagsasabi, mga bossing na malaman ni Pacquiao nga raw ang galawan nitong si Lover, kaya malaki daw talaga ang potensyal na mag-world champion si Lover. Well, wala naman talagang duda na magaling ang ating kababayan mga boss. Kaso may iilan din ang tila hindi sang-ayon. Matapos in-knockout ni Lover ang Japanese na si Keita Kurehara sa bansang Japan at naging OPBF Bantamweight Champion si Lover, kung saan agad ito nagpakita ng interest na di umano gusto niyang makasalpukan ang Japanese superstar and Ring Magazine pound for pound na si Junto Nakatani. Dahil nga po sa pagbanggit ni Lover na gusto niyang makalaban si Nakatani ay may matinding reaction dyan ang isa nating pambato na si Jason Canoy Manigos. Ito po ang pagkasabi ni Canoy Manigos sa kanyang post. Opinion lang daw ito base sa kanyang nakita na galawan ni Lover. Para daw kay Canoy Manigos mas matibay pa daw ang kahoy oras na bumangga si Lover kay Nakatani. Sayang daw ang pagka-prospect ni Lover kung bigla niyang babanggain ang isang poste na hindi pa marupok. Ani Manigos mga boss, hindi pa sapat ang karanasan ni Lover para banggain niya si Nakatani. Kaya ang payo ni Manigos kay Lover, wag daw muna kalabanin si Nakatani para hindi mamantsahan ang malinis na kartada ni Lover kahit hindi nag-world champion itong si Manigos mga boss. Mahaba naman ang kanyang naging karanasan sa lona. Nakalaban niya si Luis Neri at 4 na beses niyang nakasparring si Naoya Inoue. Kaya alam ni Canoy Manigos ang galawan ng isang fighter, samantala malabo na rin na makalaban ni Lover si Nakatani dahil paakyat na si Nakatani sa super bantamweight. Upang sagupain si Naoya Inoue kaya ang babakantehing titulo ni Nakatani, dyan may pag-asang mapapalaban si Kenneth Lover.